Hello guys, nandito tayo para i-convert natin sa electric fan guys from 220 to 12 volts guys. So, tara samahan niyo ako guys. Guys, ang kakailanganin natin na para ma-convert ito guys, syempre una itong motor guys na binili natin sa online. Sorry po siya guys. Yan. Ito yung gagamitin natin guys na kakabit dito sa motor. So itong electric fan na to guys, sira na ito. So instead na itapon natin o para mapakinabangan guys, so i-convert natin siya sa 12 volts. Wow! So ito nagagamit siya guys sa mga battery na 12 volts. Gaya ng kung meron kayong solar guys na naka-charge sa battery, so ito yun guys, so pwede mo siya gamitin. Kailangan natin na tools guys, so kailangan natin syempre ng Phillips screw pang baklas dito sa electric fan. So kailangan natin ng pliers guys. Syempre guys, soldering iron kailangan din natin, at syempre kailangan ng lead. Okay, then kailangan din natin ng clamp guys. So radiator, clamp to, radiator. At syempre kailangan natin ng tester guys para matester natin yung wire nito, na kasi yung wire niya guys, hindi lang gagamitin natin papunta sa motor tsaka sa switch guys. At syempre guys, kailangan din natin ng pambutas. Yan. Kasi para dito sa base na electric fan, lalagay natin yung pinaka-switch niya guys. Okay guys, bali umpisa na po natin na gawin itong electric fan guys. Then, kung bago ka lang po sa channel ko guys, please like na rin tsaka subscribe to my YouTube channel guys. And so ito po, bali nabaklasin lang po natin ito isa-isa para makuha natin yung matanggal natin yung motor guys. Kasi yung motor mismo, itong motor mismo guys, yun yung natin, tatanggalin natin guys. So yan. So alam niyo naman siguro kung paano magbaklas ng cover guys. So yan. Isa-isahin lang natin. Dito guys, pakanan po ang pihit. Guys. So ito naman guys, kaliwa, pihit niya. Then syempre, may tornilyo po yan guys, na Phillips screw. Kailangan natin ng Phillips screw dito sa tornilyo na to. Ito guys, yung knob nito, bali ito pinaka-knob nito guys, meron po siyang tornilyo sa loob. Pero yung ibang electric fan naman po guys, wala kasing tornilyo yan. So bali ang ginagawa lang dyan guys, nakaipit lang, so hinihila lang. Pero ito guys, hindi po siya hinihila. Kailangan piitin yung tornilyo kasi both naka-tornilyo po siya guys. So yan. Now, so hindi lahat ng electric fan guys na yung pinaka oscillation knob niya ay dihugot kagad, di-click. So meron, itong design nitong electric fan ko guys, meron siya tornilyo. Oscillation knob po yan para mahila siya. Okay guys, yung design po ng electric fan na to guys, para matanggal din itong cover, may clip po dito siya guys sa gilid yan. Naka-clip po siya guys, so tusukin mo lang itong clip niya para matanggal. Masyado siyang guys, masyado siyang mabusisi. Hindi gaya ng ibang electric fan guys, na walang clip. Ito sa kanya may clip. So hindi pare-parehas talaga guys sa electric fan. Ito kaya ito may clip siya, yan. So ikot. Kaya hindi basta-basta natapos guys. Okay? So yun po, bali ito. So medyo madumi, lilinisin pa natin. Tapos after malinis, tatanggalin natin yung motor guys. So, brush lang po ang panlinis dyan guys. Yan. So, natanggalan po natin. Tinanggal ko sa labas po guys yung linya para hindi kumalat dito. So, pantulan na sila. Okay. So, ganyan lang po paglinis niya guys. So, ngayon, gagawin natin guys. Bali ito. So, ngayon guys, bali tatanggalin natin yung capacitor. Yan. So, capacitor. Tanggal ang capacitor yun guys. Capacitor tsaka itong motor guys, yun ang tatanggalin natin.
Okay, then tapos dito guys, maglalagay tayo ng switch. Okay. Then babaklasin din natin ito guys, complete niya. Itong likuran. So yun guys, so lihain nyo lang yung kalawang na portion bago nyo bunutin para yung bushing nyo guys hindi masira. So yun po, natanggal na natin guys. Sinulit ko guys, bali ang kukunin lang natin housing guys, bali ito lang. So yan lang kukunin natin. Guys, yung binili na natin, pinakita ko sa inyo kanina. So ito yun, so natin. So nabibili po sa online lang to guys. Okay. So bali ito yung motor guys na binili natin. So yan po. Ito yung ipapalit natin dito guys. Okay. Then meron siya kasamang switch. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So kailangan natin ng barena talaga pagbutas dito sa base kasi lalagyan natin yung switch. So itong switch na to hindi natin magagamit kasi meron siya kasamang control switch guys. Okay. Since ito kasi guys 12 volts, so makikita nyo naman pag 12 volts ito ay ano lang yan guys, bali dalawang wire lang ang nakakabit sa kanya guys. Okay. So bali ito guys, tatanggalin natin yung housing ng bushing guys. So kasama yung bushing, tatanggalin natin yung magkabilaan ito. So yan, nakaklip po yan, so iangat nyo lang siya. Ganun po, para matanggal ito guys, kailangan natin tanggalin ito kasi para ito guys, papasok siya ito mismo guys, itong ang papasok dito, yan, nakaganon yan guys. Okay, okay, so bali babakasin lang dito, yan. So tatlong tornilyo guys yung babakasin dito, yung isa natanggal na natin kasi yun yung pinapitan ng kapasitor. So yan, natanggal na siya guys. So installation assembly niya guys, so tinanggal muna natin pansamantala. Then yan, sabi ko sa inyo guys, nakaklip lang po yan guys, yan. So angat lang po, ingat lang po sa pagsikot guys, baka mamaya yung kamay nyo matamaan. Yan, so natanggal na natin guys. So ito na siya guys, natanggal na po natin yung bushing. Then ganito na kalalabas yan na guys. So ito po, dahil ito yung likod, nakaganyan po siya guys, yan. Nakatukod po dito sa likod yan guys. So yun guys, tanggalin dito natin itong isa. Yan. So ito, pwede naman tanggalin ito, hiwalay muna natin guys. I-turn niyo po sa gilid yan dito. Robot ito. So yun po. So natanggal na natin guys. So ganyan po ang gagawin natin guys. Tatanggalin din natin itong kabila. So yun guys, bali ilalagay natin ito dito. Yan. So ang problema natin, ito itutukod guys. So bali ito, babalaktan lang natin guys na pababa na gano'n. Yan. Ganyan po yan guys. Yan. Pero ito lalagyan natin ng wire guys. Itong wire niya, magagamit natin yan guys. So putulin nyo lang dito yan. 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 Putulin nyo lang po. Yan. Sa tabi nyo na yung motor na electric fan kasi wala naman na po, nasira na. So yung wire po ang kukunin natin guys. Okay. Yan. Then kunin na natin yung black tsaka red guys. Yun yung kakabit natin dito. Ikakabit natin sa motor guys. Okay.
black tsaka red guys ha. Dalawa. Or pwede rin naman white glue. Alin sa inyo dyan guys, kung ano yung gusto nyo kunin na wire. Basta tandaan nyo lang, kung dito kayo kumuha sa red black, yun ang kunin nyo rin dito sa switch. Okay? Guys, bali kailangan din natin yung shrinkable tube. Yan. Para pang insulation natin dito guys. So yun po. So wala pa akong kulay red, kaya so yun, yung gagawin natin ay dun sa walang kulay red, green na lang yung isa. Tapos yung dilaw ay yun yung positive natin. So makikita nyo guys, para hindi kayo malito, may indicator siya rito. So ito yung positive niya, tapos ito yung negative. Okay? Yan po. Ayun o. So nakalagay na po siya. So meron siyang palatandaan guys na pula. Ibig sabihin niya yung positive, ito yung negative. So yun guys, kailangan na rin testerin yung motor para masigurado lang natin kung okay siya guys, kung gumagana siya bago natin ikabit guys. So yun po, mas maganda pong ma-check guys. Set nyo lang sa ohms gas. Yan, ohms. Set nyo na sa ohms yung ano nyo, yung range. Then yan, so check nyo rito, ito yung negative, tapos ito yung positive. Yan, okay. So may continuity guys. Okay. Kung balik rin natin, yan. So yun po, bali mangyayari, dito natin ilagay yung positive, tapos negative. So ito guys, pag nagkabaliktad na, wala nang kaso yun kasi mangyayari, magbabaliktad lang yung ikot niyan guys. Kung mabaliktad mo yung ikot niya, yung wiring niya, yung negative malagay mo rito, yung positive malagay mo doon, magre-reverse lang po yan guys, ang ikot. So wala namang kaso, hindi na siya mag-short guys. So wala namang problema yan. Nga lang, baliktad ang ikot ng blade mo pag hindi mo na itama yung DC volt niya guys. So ganoon po mangyayari guys. So kagaya sabi ko kanina guys, wala akong kulay red na insulator. Shouldering gun guys, magamitan ng shouldering gun. So dito tayo sa negative magkakabit guys. So kailangan ng lead. Okay. So yan. Pagkalagay nyo ng guys, bali pagkalagay nyo itong yan. So bali pagkalagay nyo itong wire guys, so ilagay na yung insulator. Then pag nailagay natin yung insulator guys, tsaka natin tutupi guys ito pag napababa. Okay, so gagawin na natin guys para pumasya guys dun sa housing. So ganun po siya. Yung insulator guys, yung magsisilbing insulator nito para hindi dumikit dito sa metal guys. Okay? Ganun po siya. So iinitin lang po. Kung wala po kayong blower guys na ganito, kung wala po kayong blower, heat gun guys. Kung wala kang heat gun, pwede naman lighter guys ang gamitin nyo. Para itong guys mag-shrink. So yan po guys, bali tutupin nyo lang siya na ganon. Yan. Para siya magsisilbing insulator guys dito sa metal. Yan, para hindi lang siya mag body ground guys. Okay? Yan, tsaka nilalagay na ganun guys. Yan. Yan. Ganyan po siya guys. Yan. Okay.
So yan po guys, bali tutupin nyo lang siya na ganon. Yan. Para siya magsisilbing insulator guys dito sa metal. Yan, para hindi lang siya mag body ground guys. Okay? Yan, tsaka nyo ilalagay na ganon guys. Yan. Yan. Yan guys, bali kakapit na natin na ganyan siya. Yan. So i-DD nyo lang siya guys na ganon. Okay? Yan lang po. Tapos, tornilyohan nyo lang, ilalagay nyo lang yung dati niyang tornilyo guys. Yan. Babalik nyo lang natin tornilyo. Yan. Okay na. So, ganyan po siya. Okay. Okay. Saan nyo lagay dito ngayon guys. Balik nyo na rito. Okay. Ayan po. Yan. O, diba? So, bali tinanggal natin guys itong bushing tsaka yung cap ng bushing. Yan. Yan po yung mga tinanggal natin guys para may kabit natin ito. Itong 12 volts na motor. Okay? So, yun po. Yun ang mga tinanggal natin. Gawin nyo lang na pag kinabit nyo to guys, sa ganyang position guys ha. Okay? Kasi susunod po yan guys dun sa rotation dito ano natin shafting. Yan. Okay. Then after po nyan dito sa ilalim. So, balik natin ito guys. So, madali lang po yan guys. Bali, basta tandaan nyo lang yung mga binabaklas nyo guys ng mga tornilyo kung saan nanggagaling. Na ako guys, bali baklasin naman natin itong likod niya guys at bubutasan natin ito dito para may kabit natin itong ano guys, itong switch. So yan guys, bali ito yung pinaka-control switch niya. Yan. May kasamang knob po siya guys. Yan. So bubutas lang natin ito dito guys para dito natin lalagay yung control. Okay? Butasan nyo guys, eksakto lang na pumasok ito ha. Pumasok pangalawa. Yan po. Okay. So ano yung kinuha natin kanina guys? So itong red, kunin natin to guys, yung red. Okay. Tapos yung black, di ba? Yun, black red yung kinuha natin guys. So ito yung cord natin, ito yung power source. Okay. Ito yung pinaka power source niya. Patuloy na natin guys. Okay. Ganyan po siya guys. Okay, then yung control switch dito po yan. So ihilang po natin dito guys. So nakikita nyo itong line ng motor. So yan o, motor. So M nakalagay lang po guys motor, di ba? Oh yan. Tapos
Dito naman yung source guys ng 12 volt. Dito natin ilalagay. Bali dito po siya ilalagay yan guys, dito. Yan. Yan. Pag ganon. Okay. Bali pag kinabit na natin to dito, kailangan mo rin ng precision tools guys, kasi maliliit po yung ano niya guys, maliliit yung tornilyo niya. Ayan o. Flat screw or Phillips screw siya guys, na precision tools ang tawag dito guys, precision tools. Okay, so ang gagawin natin, positive line guys dito, itong kulay blue guys. So yung gagawin natin positive line, tapos negative niya yung brown. So tandaan nyo lang guys, ganun lang po. Kuha tayo ng positive guys. Yan. So maliit lang po kasi yan niya. So dito sa itong supply guys, kakabit natin sa B+, itong blue. Lagay natin. So bahala na kayo guys kung anong gusto niyo gawin positive sa color ng, kung anong color ng wire niyo diyan. Nasa inyo na po yung guys kung anong gusto niyo gawin positive. So ganun po siya. Yan, kabit lang ng ganun. Yan. Ito po kasi guys yung pinaka-controller niya, yung speed controller, yan po. So magsisilbing speed controller niya guys. Pero pwede ka naman kasi bumili guys na wala ito. Ngayon hindi mo lang makokontrol ang speed niya kung hindi mo siya sasama ng ganito guys. Kung motor lang bibilin mo, pwede rin naman, kaso nga lang wala siyang speed controller. Yan. So yun po guys, bali pinabit natin sa kanya sa B+, tsaka sa B positive, tsaka B negative yung brown. Okay? Then sa supply naman, dito naman sa motor guys, kagaya kanina sabi ko, yung negative natin ay black. Tapos yung red ay positive guys. Yan. So positive ito siya guys, positive. Depende sa inyo guys ha, kung anong gagamitin yung kulay ha, na nagagawin yung pinaka positive line nyo. Kasi depende yun sa wire ng electric pan nyo. Kasi hindi naman kasi pare-parehas guys ng wiring na electric pan eh. Merong kulay gray, gano'n. Yellow, ganun po ang kulay guys. Yeah. Ganun po siya guys. Then ito washer, lalagyan lang natin dito sa labas. Yeah, okay. So yun guys, ganun lang po. Ganyan siya guys, ano lang yan. Yan. Ito yung magiging controller natin guys. Sabi ko kanina guys, blue yung ginawa natin na positive line nya. So yan, tanggalin natin yung plug nyan. Blue ang positive line nya natin guys, diba? So yun, balatan lang natin ito. Kunin natin yung kulay blue. Okay? Bit natin naman ito guys, itong pinaka-controller niya, itong pinaka-alligator clip niya. So brown yung pinaka ano natin guys, di ba? Yung kulay ng wire natin para sa negative. Kulay brown. So ikabit lang natin ito dito guys. So ang pag-clamp po ganito siya guys. Ito kahit hindi mo lang gamitin ko lang, gamitan ko ng
At di mo na hinangan to guys, pwede lang yan. So gaganon mo lang siya guys, yan. Yan, ganyan lang. Tapos ipitin mo lang ganon. So bali pag naipit mo na din guys, balik-tutin mo na ganyan. Para dito naman sa amin guys. So para hindi na siya mahugot guys. Ganun po ang pagano niyan. So ganun po guys sa pag-print guys. Manda na po siya guys yan Okay. So nakita nyo guys, manda na siya. So kung sakali man guys na magkabaliktad ang wiring nyo guys, ito dito guys. So kung magkabaliktad man siya, halimbawa bumaliktad ang ikot niya, so pwede naman huwag nyo nang galawin doon, dito na lang kayo mag-reverse guys. Pagpalitin nyo lang yung dalawa na yan, halimbawa itong pula at saka itong itim. Yan, yung positive, negative. Pagpalitin nyo lang yan guys para mag-reverse siya. Yun lang po. Ganun lang po siya kasimple guys. So, pakita natin guys na may ikot na talaga siya. So, ito siya. Ilalagay lang natin ito. Yan. Itong blade niya. Yan. So, ano nyo guys. Iikot na siya guys. Okay. So, yun po. So meron ka ng 12 volt na electric fan guys. Yan. Okay. So wala pang cover yan. So patayin mo natin guys at lagyan natin yung cover. Kasi meron siyang controller guys. So makikita nyo. Nahihinaan siya. Okay. Pwede siya mahinaan. Dahil dun sa controller na to guys. Dahil sa controller na yan. Pwede mo hinaan itong ikot ng under ng motor. So yun po. Ganun kasimple guys ang pag-convert ng 12 volts na from 220 to 12 volts. Bibili ka lang ng motor guys. Yan. Tsaka controller. Yan guys. So tapos na nagawa na po natin guys na convert sa 12 volt na battery po siya yung electric fan. Wow! So gagana po siya sa 12 volt na battery. Yan. So yan guys. So, pag pinagalan natin ito mga electric fan guys. Tapos meron na rin siya controller guys ito. Yan, pwede hinaan dito. Yan. Pwede rin patayin dyan guys. Tapos na po natin na gawin itong electric fan. Napalitan na po natin ng DC port ng motor. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.